Hi mga kabakyard, kumusta po kayo? Kumusta din yung mga alaga nyo sa bahay? So, ngayon mga kabakyard, panibagong araw, panibagong topic na naman ang isi-share ko sa inyo. So, mayroon pong katanungan ng isang subscriber ko na si Jus Howard Villanueva. So, shout out sa iyo kabakyard. So, ito po ang katanungan niya, kabakyard. Paano ba malaman kung emerald ang cockatiel? So, ito yung ating pag-uusapan ngayon mga kabakyard. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe, nanood sa aking videos, nag-comment at nag-like at din nag-share. So maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo abot ng 1,100 subscribers. So patuloy lang po kayo sa pag-support sa aking munting channel dahil patuloy na din ako magbibigay ng mga tips and idea regarding sa aking mga alaga dito sa bahay. So dahil excited ang topic natin ngayon mga kabakyard, huwag na nating patagalin pa, start na tayo. Paano ba malaman na ang cockatiel natin is isang emerald? So gusto ko lang linawin sa inyo mga kabakyard, hindi po ako expert sa pagkilatis ng emerald cockatiel na mutation. Pero dahil gusto kong masagutan ang tanong ng ating isang subscribers patungkol sa emerald cockatiel, so mayroon naman ako mga kaibigan na maraming mga emerald cockatiel, kaya nagtanong ako at nag-research kung ano ba ang karakteristik ng isang emerald cockatiel at kung saan ba ito nagmula. At bakit ba lumabas ang ganitong mutation sa cockatiel na ibon? So, ang emerald cockatiel mutation mga kabakyard nag-appear dito during the 1980s in the aviary of Norman and John Ludwig. They contact Margie Mason in the United States, Texas, to work with the bird. There has been much controversy over the name of this mutation. So, sila po ay nalilito kung ano ba ang dapat na ipangalan sa unang lumabas na mutation na tinatawag natin ngayon na emerald cockatiel. Many people also refer to the mutation as olive or supposed yellow or silver. So, yan po yung unang pinangalan nila mga kabakyard sa mutation na emerald cockatiel. So, ang nagbigay ng emerald na pangalan sa mutation ay si Margie Mason, who worked to establish the mutation had originally named emerald cockatiel. This mutation is hard to describe. So, masyado po siyang mahirap i-describe na mutation na tinatawag natin ngayong emerald cockatiel. The term emerald can be misleading o nakakaligaw because cockatiel do not carry any green pigmentation. So, they cannot really green. The melanin dark pigment are greatly reduced, giving an overall coloration of pale tan gray bird. The illusion of green is a result of yellow and a dark gray pigment. So, ang illusion po ng green sa kulay ng emerald cockatiel is para po siyang yellow. And then, pagdating naman sa dark gray pigment, so masyado po siyang nakakalito tingnan. So ang combination po ng color sa emerald cockatiel na nabasa ko mga kabakyard is ito po. Isa po siyang olive, supposed silver, supposed yellow dilute, and spangle. So yan po yung combination ng color niya na nabasa ko regarding sa mga explanation about sa emerald cockatiel. So ngayon, mayroon po ako ipapakitang picture sa inyo about sa emerald cockatiel para mayroon kayong idea. So ayan po yung larawan niya mga kabakyard sa emerald cockatiel na mutation. So ang green po na kulay niya is nagre-result po ng yellow. So para po siyang isang illusion na makikita natin sa kanyang kulay. And then pagdating naman sa gray, hindi natin siya matatawag na ash gray dahil para siyang dark gray pigment na nasa kanyang katawan. So pag once i-compare natin ang emerald cockatiel sa mga normal mutation na cockatiel, so makikita natin na mas maganda ang kulay ng emerald cockatiel. So ito na po yung sagot ko sa tanong mo kabakyard Joshua Howard Villanueva. So ito po yung emerald cockatiel. So kung sino po yung nagbigay ng pangalan sa kanya na emerald cockatiel, anong taon po siya nagsimula, at saka saan po siya nag-originate. At saka bakit siya tinawag na emerald cockatiel.
And then ano ba mga combination sa kulay niya, bakit siya naging ganito. So nandito na po lahat sa video na to ang tungkol sa katanungan mo sa akin ka-backyard. So hanggang dito na magtatapos ang video ko. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-iingat po tayo.